Pagmula ng pagdating ko, ay pawang pagdurusa lamang ng mga maliliit na tao ang aking nasaksihan. Wala talagang pagbabago ang Las Filipinas, amigo. Amigo, ingat kang may ibang makinig sa'yo. Ayaw natin ka pumapahamak sa mga praile. Kahit po dun sa pinanggalingan ko, ganun din. Yung mga mahihirap, lalong maghihirap. Yung mayayaman, mas yaman. Eh, ganun talaga. Mas masipag at mas matalino ang mga mayayaman. Kaya hindi pa silang yung mayaman, eh, hindi ba? Tama ang isang praile sa palagi niyang sinasabi na likas sa tamad talaga ang mga Indio. Kaya't sila yung naghihirap. No, sir, mali kayo. Anong alam mo? Ha? Babae? Marami, sir. Unang-una, hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Subiateryo? Hindi mo yata nabanggit sa akin yan. Subiateryo. Di alata nag-aaral ka sa Subiateryo. Bini-bini. Hindi pa ako tapos. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Alam ko na ang trabaho niya, amigo. Isa siyang mujer libre. Mujer libre? Unang salta ko pa lang dito, yan na ang tawag sa akin ng lahat. Alam ko ibig sabihin, at para sabihin ko sa'yo, hindi ako prostitute. Nagtatrabaho ako ng matino at disente para suportahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Halos hindi na nga ako natutulog eh. So paano mo naman nasabing tamad kami? Sadyang malilit ang sweldo namin mahihirap. Ang dami pang kaltas. Naturalmente. Nagabayad ng tributo ng lahat. Sa tingin ko po, sa inyong mayayaman dapat magsimula ang pagbabago sa mundo. Yung dati kong amo, siguro kung may puso siya, kung makatao siya, sana umasenso rin kami mga nagtatrabaho sa kanya. So, you see, sa inyong mayayaman nagsisimula ang pagbabago. Para ang mahirap, hindi na nanatiling mahirap. Tama ka, Binibining Clay. Siguro nga ay dapat nasa kamay ng mga may kaya simula ng pagbabago. Ngunit hindi naman lahat ng may kaya ay may kapangyarihan. Kaya siguro naaakamang sabihin na dapat nasa kamay ng mga nakakataas o ng mga pangyarihan magsimula ng pagbabago. Ngunit sino namang makapangyarihan ang may bukas na loob na magbigay ng karapatan na makakapantay sa isang Indio? Yun nga lang po. Selfish talaga ang mga may kapangyarihan. Eh, siguro kung may puso sila, walang inaapi at walang mahirap. Bilib na sana ako sa iyo eh. Ngunit may mali ka rin. Dahil kung lahat ng mga nagdinegosyo at makapangyarihang tao ay mapagbigay, hindi magtatagal at babagsak ang kanilang katayuan sa buhay. Kaya't siya pati ng mga trabador niya ay mawawalan ng kakabuhay. Tama ka naman, sir. Wala naman ako sinabing gusto kong bumagsak ang negosyo ng dati kong amo dahil kung nagkataon, tamay ako doon, di ba? Ang sinasabi ko lang, gusto kong maging fair siya sa akin sa pagpapasweldo niya sa akin. Ano bang alam mo? Ano bang alam ng isang babaeng kagaya mo sa mga komplikasyones, sa mga proseso at metodo ng pagninegosyo? I hate to say this, Mr. Fidel E. whatever your name is, but your idiotic and yes, your misogynistic outburst is quite annoying. Ano sabi mo? Sige, saktan mo ko. Hindi ako gaya ng nanay kung okay lang saktan. Saktan mo ko, makikita mo yung hinahanap. Hindi lang yan ang aabutin mo. Mari bang tama na ang pagtatalo ninyo? Total, pareho naman kayong may punto. Minamalik niya yung pagkababae ko eh. Ano ko naman hindi ka makin ang gaya mo nagdudurong-durungan at ngayon mapanakit pa? Tama na, Fidel. Gusto na ang pagtatalo. Mahaba pa ang ating biyahe at baka naman magkapatayan pa kayo. Lalaki ng tao kung magpapal ka sa babae.
pa yung babae niya. Amigo, sabihin mo nga sa akin. Saan pa napulot yung pinsan-pinsan natin? Ikaw naman, hayaan mo na ang pobreng babae na yun. At isa pa, bihirang makahanap na isang babae na ganyan kausap na may katulad ng talino. Palagay ko nga ay naaliw na ako dito sa ating bagong kaibigan. Amigo? At paano naman si Maria Clara? Ano ba namang klaseng tanong yan? Naturalmente, si Maria ay ang babaeng aking pakakasalan. Siya lang ang para sa akin dahil walang papantay na sino man sa kanya. Naiintindihan mo? Kaya huwag mo na kaming pag-isipan ng masama ni Binibining Clay. Amigo, masyado akong seryoso. Nagbibiro na naman ako. Ngunit, tigilan mo ang bibig ng iyong utusan at baka mapatulang ko na siya. Bueno, tayo na.